Mayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios sa higayon, oportunidad na usab nga gihatag niya kanato nining adlaw karon. Makasugod kita, makahimo sa pagdangop niya sa Ginoo pinaagi sa ato ang pagbasa sa iyang pulong, pagpamalandong o pagtugyan usab sa ato ang mga kinabuhi diya sa Ginoo. Pangamuyo kita sa pag-start sa atong bulaton karon. Kini Ginoo nga bulaton among gitugyan diya kanimo tungod kay imuha kini og giila namo nga walay butang nga among mahimo o Dios nga dili ubos sa imong pagtugot. Salamat o Dios sa tanan nga paminaw karon og salamat o Dios sa imong pag-allow ni ini nga maong oportunidad diin ikaw kapasidunggan, kapasalamatan o kami usab makadangop diha kanimo. Panalangin ni o Dios ang tanan nga paminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o ang tanan mga kahigalaan nga naga-follow diha sa Facebook o sa tanan nga makaskan ni ini nga maong pagtulunan. Lord, nagapray ko nga ang imong pulong tagaan nimo padayon og kapasidad gahom nga mag-convict sa among mga kasing-kasing aron sa pagkinabuhi namo sa matag karon ug unya kini maghatag ka namo giya nga among masunod ang imong balaang kabunguton. Panalangin ni o Dios ang tanan nga kapaminaw karon ug ingon man ang tanan nga maka-follow niini nga maong mga pagpamalandong. Kini gitugyan diha kanimo man ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Salamat higala nga ikaw nagapadayon karon sa pagpakiguban sa ato ang kabunhaton, kamong tanan nagapaminaw sa diha sa inyong panimalay, diha sa inyong mga radyo. Nagapasalamat ako tungod kay kamong tanan padayon gyud nga nagahatag og importansya, naghatag og pagpadayag nga kamo nagahigugma gyud diha sa balaan nga pulong sa Dios. Nini karon nga buntag o nini nga adlaw dalon ko kamo sa pagpamalandong padayon sa ato nga pagtuon, nagahisgot kita about sa ato ang estado o sa atong kaintangan in the sight of God, assuming nga ikaw ug ang imong pamilya higala anaa diha sa kamot sa Ginoo. Matawag nato nga Christian individual and Christian family. Now, kinsa man kita o unsa kita as Christian, as disciple of Jesus, as learner of God. Kita mga estudyante sa Ginoo na from time to time sa dihang atong basahon, pamalandungan ang pulong sa Dios, kini dapat mo replika diya sa atong pagkinabuhi. Dili lang nga basahon ang iyang pulong, but kinahanglan kini ma-apply, ma-aplikar sa atong matag usa ka kinabuhi. The Christian as disciple. Now, of course, the family or ang atong pamilya, no? Family is a wonderful blessing intended by God to consist of husbands and wives who love and respect each other. O kani siya ang pagbulutan sa Ginoo, no? Intention sa Ginoo. Gi-build sa Ginoo ang matag pamilya. Expectedly, ang pamilyang Kristohanon, ang pamilyang naghigugma sa Dios, nagsunod diha sa Ginoo. Anaa siya bana og asawa nga naghigugmaay og nagrespetuhay sa ilang matag usa. Parents who love and discipline their children. No? Dili pabaya nga mga ginikanan, inunua ato makita ginikanan nga naging responsible sa pagpakita, pagpadayag, sa paghigugma o paghatag tama, insakto nga disiplina alang sa ilang mga anak. And naay kabataan, children who honor and obey their parents. Mao kini siya ang expectation sa Ginoo, mao kini siya ang ideal family nga gusto sa Dios nga maanaa kanato, kanaa kanimo higala. Ang buong pamilya, ang tibuok pamilya anaa gyud diha sa Ginoo. The Christian family or the Christian individual as disciple, i-consider kita sa Ginoo as mga sumusunod, mga estudyante niya. O expectedly ang Dios nag-expect ka nato
nga kita magkinabuhi subay sa linya diin gusto niya nga atong pagasubayan. Paano man ang Christian family as disciple nagkinabuhi? Mao ang pagbutang sa Ginoo before the family. Putting the Lord before the family. Paghatag og prioridad, paghatag sa first priority diha sa Ginoo. Now, hinumdumon na to, of course, kung naa may pinaka-suod sa atong kinabuhi, kana ang atong pamilya. Pero atong hinumdumon, atong himuon yun, nga diha sa atong pamilya, mao ang Dios, mao ang siya ang pinakauna. Siya ang pinakasentro sa atong pamilya. Dili ang bana ang pinakasentro sa pamilya, dili ang asawa ang pinakasentro sa pamilya, dili ang mga anak ang pinakasentro sa pamilya, but it is the Lord. It is God who is in the center. Siya ang pinakasentro sa matag pamilya bilang mga disipulo sa Ginoo. Of course, we are to love our parents, we are to love our spouses, and we are to love our children. We could not deny that because we are commanded by God. Gisugo kita sa Ginoo nga higugmaon ang atong pamilya. No doubt, walay question ni ana. But remember, yet our love for the Lord must come first. Ang atong pagigugma diha sa Ginoo mao gyud ang pinakauna, pinakasentro. Kung imong tan-aw ni gala dinhi sa Matthew chapter 12 verse 46 nagingon. Usa kini siya ka experience o actual nga experience ni Ginoong Hesukristo with his disciples og sa iyang ginatawag na to nga earthly family. Mao ni in verse 46 nagingon. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. In verse 47, then one said unto him, behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. In verse 48, but he answered and said unto him, that told him, who is my mother, and who are my brethren? In verse 49, and he stretched forth his hand toward his disciples, and said, behold, my mother and my brethren. Ato makita igala nga si Jesus Christ, gipadayag niya ang kahalagahan, of course, sa family, pero kung atong tanaw ni gala, gihatag niya ang importansya, gihatag niya ang iyang atensyon, gihatag niya ang iyang priority ngadto sa giila niya nga family diha sa Ginoo, family of God. Mao na ingon siya, kung imong tan-aw ni gala, nga ang Dios mao ang pinakasentro sa tibuok natong kinabuhi, personally and even sa atong family. Now, ato mahimo ka na igala, pinaagi sa pagpadayag, pagpakita na to, nga ang Diyos mao gyud ang pinakauna sa atong pamilya. Putting God and His kingdom first, our families will benefit more. Kung imong tan-aw ni gala, nagingon sa Matthew chapter 6 verse 33, a very, very common passage. Nagingon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung imong tan-aw ni gala, kung imuhang pamalandungan kini nga verse, very common, very simple nga verse, ang pamilya nga balanse, ang pamilya nga normal ang iyang nga pagkinabuhi, mao gyud kadtong pamilya nga ang Dios mao'y priority, mao ang pinakasentro sa ilahang pagkinabuhi. Dili ang atong mga trabaho, dili ang atong miyembro sa atong pamilya nga mura nagsiya na ang ni-replace sa lugar sa Ginoo.
That's why there are times nga kung ang atong pamilya mo imubabag ka nato, nga mapalayo kita sa Ginoo, mahiwalay kita sa Ginoo, magkinabuhi kita apart from God because of that member of the family nga naa ka nato karon physically. Hinumdum mo nato nga ang Dios nag-provide ka nato o dili lang earthly family but also God's own family. Now, atong hinumdumon higala, wala na to gi-reject ang atong earthly family but atong hinumdumon nga kung ang atong family mao ang mukikumpit sa Ginoo, that's another story. Daghan mga tendency, daghan mga instances nga sa pagpangalagad sa Ginoo, ang pamilya mao ang nahimong babag, mao ang nahimo nga hindrance nga ang imong pagpurso, pagpangalagad sa Ginoo, instead nga magatubo ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, nahimong nababagan kini ug napalayo ikaw sa Ginoo. No? Mo na ingon si Ginoong Jesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, I do believe nga kining all things ni and all these things shall be added unto you, that is included na even ang family. Kung imong tan-awon in the Old Testament, nagingon ang pulong sa Dios, when my mother and my father forsake me, the Lord will take me up. It means to say, nga even ang ato nga mga earthly family mo reject ka nato because gusto sila mo palayo ka sa Ginoo, mo stop ka sa pag-serve sa Ginoo. Remember, nga even though nga i-reject ikaw, salikwa ikaw sa imong family, mo nang ginaingong pang hindi ka nag-iisa. Anaa ang Dios nga andam nga mo sapnay kanimo, andam nga mo agapay kanimo. Just make Him your first priority sa imong kinabuhi. Sa imong kinabuhi siya ang pinakasentro. Sekondary na lang ang tanang mga butang. No? Mao kana siya gala ato nga makita. And that God, ang imong gituuhan nga Dios, ang iyang providence, magatabang ka nato o mag-provide, of course, ang atong mga panginahanglan. Kung imong tan-awon ni gala, ang Dios nga mao'y sentro sa atong pagkinabuhi personally, ang Dios nga mao'y sentro sa pagkinabuhi nato diha sa atong pamilya. Siya mao ang nag-provide sa tanang pagkinahanglan alang sa tibuok natong pamilya or even sa atong personal na pagkinabuhi. He is the one na naga-provide kanato. Ang iyang providence, siya mo nag-supply o nagkumpleto sa tanan nato mga panginahanglan. We will also be better parents, spouses, and children by following Jesus. If we put God first, o kung mag-enable kita nga atong gihimo kana sa atong practical nga pagkinabuhi, kung ang Dios mo ang pinaka-sentro nato personally, and then gihimo nato nga diha sa atong panimalay, God is the center. Sigurado kita nga kanang Dios nga atong gisimba, kanang Dios nga atong gialagad, dili gyud kita niya pasagdan o dili kita niya pabayaan. Pinaagi sa atong pagsunod diha sa Ginoo, ang atong pamilya magiyahan nato sa tama na pagkinabuhi. Sa pag-observe nila, makita nila kung paano ta nagkinabuhi, paano ta nag-follow sa Ginoo, paano nato gihatagan og importance ang Ginoo sa atong pagkinabuhi. The Christian as disciple, Christian family or individually as disciple of God, a very common or simple nga pag-remind ka nato. Mahimo kini by presenting the Lord to the family. Tama nga pagpaila-ila sa Dios diha sa atong pamilya. Of course, ang atong pamilya, ang atong kabataan tungod sa kadaghan nato giasikaso, sa kadaghan nato nga mga gikabisihan sa atong pamilya, usahay mapadaplin ang Ginoo. That's why nga gini-remind kita karon nga
nagkinahanglan na atong pamilya, atong mga anak, nga ato gyud ipakita sila, ipadayag kanila ang importance nga ang Dios mao ang pinakasentro diha sa atong panimalay. Paano kini mahimo? By way of our example, no? By way of example. Kung imong tan-awon in 1 Peter chapter 3 verse 1, again, nagigon, likewise ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. So kung imong tan-awon representing sa diha sa family, dili man tanan nga ang asawa mao ang Kristohanon sa pamilya, na may usahay nga ang anak mahimong miyembro sa panimalay, na usahay nga na mga usahay ang anak mo naunag kaila sa Ginoo, na usahay ang bana, na usahay ang asawa, no? Representing diha sa pamilya. Kung ang adunay Kristohanon diha sa pamilya, kinahanglan maipadayag niya, maipakita niya bilang disipulo ni Kristo, bilang magtutuo sa Dios, ipakita niya kung unsang klaseng kinabuhi nga gidesign sa Ginoo, nga gusto sa Dios nga sundon sa matag Kristohanon. In that way, mapakita niya ang kinabuhi nga tama. O even nga dili na siya magsipagwali diya sa iyang panimalay, bisan ingat siya pulo, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Ang usahay, ang word of God, masabtan sa matag usa, dili lang sometimes sa pulong, but usually sa pagkinabuhi. Kung ang Kristohanon nga nahimong Kristohanon diya sa panimalay, mapadayag niya ang tinuod nga Kristohano pagkinabuhi through sa iyahang lifestyle, through sa iyahang mga practices, ang dili Kristohanon nga sakop diya sa pamilya maliwanagan, magiyahan, makasabot o matugkad niya ang gusto sa Dios nga masabtan niya. Sama sa usa ka asawa nga naging submissive, or shall we say, nag-function siya sa tama nga function bilang Kristohanon nga asawa diya sa iyang pamilya. Even though ang iyang husband dili pa Kristohanon, dako kay tendensiya nga siya maagni or kasabot sa tama nga pagtulunan pinaagi sa iyang conversation, sa iyang pagkinabuhi, sa iyang lifestyle, sa iyang way of life. In verse 2, while they behold your test conversation coupled with fear, pinaagi sa makita niya kung paano ikaw nagkinabuhi, uban ang pagtahod, pagrespeto diha sa Ginoo, pagshow ni ana diha sa panimalay. So ang pamilya di ay nagkinahanglan pud siya nga ato may padayag, ato may pakita ang ato nga pagkinabuhi nga nagahaom diya sa kabubuton sa Ginoo. So wives were to influence their unbelieving husbands. Kung ang asawa Kristohanon siya, nauna siyang naghimong Kristohanon, he is to, or she is to influence ngadto sa iyang unbelieving husband, or vice versa. Kung ang husband ang unang Kristohanon, siya pod mag-influence sa iyang unbelieving wife or children. Kay naay daghan mga panahon nga diha sa pamilya usahay na ang mga anak dili magtutuo, wala magtugyan lang kinabuhi sa Dios. So ang parents, ang Kristohanon, responsible siya nga mapadayag niya dito sa miyembro sa iyang pamilya ang Dios, ma-introduce niya in a right manner, so we can influence other unbelieving members of the family. Wala ko kabalo higala sa imuhang estado karon. Kung ikaw pa ang Kristohanon, you have this responsibility as disciple of God. Diha sa pamilya nimo, you must be an example. You must be an influencer ngadto kanila.
Number two, by way of instruction. Sa ato nga family, kailangan og clear and consistent giving of instructions gikan sa pulong sa Ginoo. Sumala pa sa Ephesians, sa common passage, chapter 6, verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. A very common verse. Nga nagsulti ka nato as parents, as fathers, referring sa mga ginikanan, nga unta kita nga na mga ginikanan nga mao'y nag-una diha sa kahibalo diha sa Ginoo. Kinahanglan ipakita nato atong good example so that aron nga kining nga mga miyembro sa atong pamilya musunod sila, matrain sila, matudloan sila sa tama nga pagkinabuhi nga nagakahadlok ng kigugma diha sa Ginoo. So, mao kana siya higala kung imong tan-awon ang atong pamilya, expectedly ang Dios nag-desire siya nga ang atong pamilya mahimo gyud nga pamilya nga nadisipulo gyud, no? Natudloan, nagiyahan sa tama. So, fathers were to instruct their children. Parents, ilang responsibility ma-instruct ang ilang mga kabataan. Sometimes, daghan mga parents, failure sila nga mapasa nila sa ilang mga anak ang ilang gigunitan, gitindugan ng mga pagtuo o pagtulunan. Daghan kayo, no? Daghan kayo nga mga ginikanan, faithful nga mga parents, shall we say, active sa ato nga mga kasimbahanan, pero makita na to sometimes walay epekto ang ilang pagkinabuhi, ang pag-suppose, pag-lead, wala naka-apekto sa mga kabataan. And sad to say, nga ang rason tungod kay sa ilang nga inconsistent nga klase nga pagkinabuhi. Therefore, we need to be careful. Parents, ikaw karon kung ginikanan ka and nakabalo ka na sa pagtulunan, hinumduman na to, usak ini ka responsibilidad nga gihatag sa Dios kanato. So, each one of us, we can teach other members sa ato ang family. No? Mao kini siya, as disciple of Jesus, we are to disciple our family. We are to teach them, to instruct them, aron nga makasunod sila, maka-follow sila diha sa pagtulunan sa Ginoo. As Christian family as disciple or individual as Christ disciple. Bisan asa kita, we are responsible nga maging discipler either sa ato nga earthly family or even diha sa ato nga Christian family. Sa mga Kristohanon, unta kita maging discipler bilang mga disciple ni Jesus. Ang atong pagkinabuhi, we are responsible nga ipasa na to kini to anybody, mamiyembro man sa atong pamilya or mamiyembro diha sa iglesia or sa family of God sa kabuuhan. Hinaot pa nga higala nga gi-bless kita, gina-remind kita once again sa pulong sa Ginoo. And that is our priority, ang pagbutang sa Dios sa atong kinabuhi first. Then, let others nga makakita, mabless sila paano ka nagkinabuhi. O in that way, na-fulfill nimo ang usa ka desire sa Ginoo nga mahimo kitang discipler of others, to others. Na hinaot pa nga ang Dios nga bless sa atong sa pulong sa Ginoo ato natun-an karon, o dalaygon ang Dios, salamat sa Dios kay siya nag-allow ni ini nga makahimo kita ning buluhaton alang sa iyang kimayaan.